Okay, magsimula tayo. Hawak natin yung mga tala no, mula sa isang kabanata na ang tutok ay isang bagay na sobrang praktikal. Oo, Paano magpakain ng hayop nang hindi ka, kumbaga, mabubutas ang bulsa? tama. At ang ganda ng pagkakalatag dito kasi hindi siya basta-bastang recipe lang, 'di ba? Hindi nga eh. Harapin talaga yung realidad ng isang magsasaka. Kaya ang misyon natin ngayon, himayin natin yung prinsipyong paulit-ulit dito. Ang huwag sayangin. Ayon. At ang sentro niyan na malinaw sa mga nota ay yung pag-intindi na ang kita hindi lang yan sa pumapasok na pera. Ah, okay. Ang kita ay nasa kung ano yung hindi mo nawawala, yung hindi mo nasasayang. At para malinaw, hinati yan sa dalawa. Sige. Una, yung halatang sayang. Ito yung kitang-kita mo, pagkaing na natapon, Naapakan. naapakan o napanis. At pangalawa, dito na yung mas malalim, yung nakatagong sayang. Ito yung kinain na. Kinain na nga ng baka, pero nasayang lang din sa loob ng katawan niya, parang dumaan lang. Sige, unahin natin yung una, yung halatang sayang. Grabe yung pagkakalarawan dito sa mga tala mo, ha? Oo, Binanggit yung eksena na pamilyar sa marami, yung pagpapakain sa lupa. Ihahagis lang yung damo. yung nakasanay. Oo, yung nakasanay. Pero ayon sa datos, aabot daw sa 20% ng pagkain na yun. 20%. Ang nasasayang, naapakan lang pala. At hindi lang yan, basta naapakan, di ba? Kapag nasa lupa na yan, nahahaluan yan ng putik. Dumi. Ng dumi, ng ihi, at yung mga baka, sa totoo lang, medyo maselan yan. Ayaw nilang kainin yung pagkaing marumi. Ah, iniiwasan nila? Iniiwasan nila. At ang pinakadelikado, yung parting nabasa at naapakan, pag naiwan yan dyan, magkakaamag. Nako, delikado. At yung amag na yan, sakit ang dala niyan. Kaya yung 20% na sayang, may dagdag gastos ka pa sa gamot. Dobleng talo. So, dito na papasok yung solusyon na parang ang simple lang pakinggan, no? Sobrang simple. Pero ang laki pala ng epekto. At ang sabi dito, parang pang-inhinyero yung dating ng solusyon. Maggawa ng kainan or, Isang feed trough. Oo. teka baka isipin ng iba, naku gastos na naman yan. Pero nilinaw dito na hindi kailangan maging magastos, tama ba? Eksakto, ang prinsipyo lang naman ng kainan ay simple. Itaas mo yung pagkain mula sa lupa Ah, yun lang. para manatili siyang malinis, tuyo, at hindi naapakan. Yun lang. At nagbigay pa nga ng mga halimbawa na naka-level, di ba? Oo, nakita ko yan. Yung good option daw yung pinakasimple, mga lumang plastic drum. Yung ginupit sa gitna, pwede na yun. Pwede na. Tapos may better option, isang mahabang kainan na gawa sa kawayan. Mas marami yun nakakakain. Oo, at yung best daw, isang simpleng kahon. Pwedeng kahoy o hollow blocks. Ang mahalaga lang naman daw ay dalawang bagay. Ano yun? Una, sapat ang taas para hindi maapakan at pangalawa, sapat ang tibay para hindi maitumba. Napakasimple, pero pag inisip mo, yung 20%, Grabe ang matitipid mo. parang magic. At may kasama pa yan. Isang bagay na madalas nakakalimutan. Tubig. Ah, oo, ang painuman. Kasing halaga yan ng kainan. Ang lohika ay simple lang. Kung marumi ang tubig, iinom yang baka ng kaunti. Make sense? At kapag kaunti ang inom, kaunti rin ang kain. Konektado sila. Oo nga, no? Kaya yung malinis na painuman, kahit lumang palangga na lang yan na hinuhugasan mo araw-araw, critical yan. Isipin mo, yung dalawang pagbabago lang na yan. Kainan at painuman? Kayang iligtas yung 20% na pagkain para kang nagkaroon ng 20% dagdag kita. Nang walang halos anumang puhunan. Purong kita na desisyon yan? Grabe! Pero teka, binanggit mo kanino yung pangalawang klase ng sayang. Ito yung medyo nakakaintriga para sa akin. Yung nakatagong sayang. Oo, paano masasayang ang isang bagay na nakatag na pala? Parang ang labo. Dito na pumapasok yung mas malalim na siyensya at ang ganda ng paliwanag sa material. Ang pinakamalaking halimbawa nito ay yung maling timing sa pag-ani ng damo. Tulad ng Napier? Oo, tulad ng Napier. Kasi yung akala ng marami, hayaan kong tumangkad ng husto yung damo para mas marami akong maani. Mukhang tama laman, di ba? Mas marami, mas maganda. Mukhang lohikal, pero ayon sa siyensya, malaking pagkakamali yan. Bakit daw? Anong nangyayari sa damo habang tumatanda? Habang tumatangkad at tumatanda yung damo, lalo na kapag naninilaw na, nagbabago ang komposisyon sa loob nito.
dumarami yung tinatawag na lignin. Lignin? Isa yung napakatigas na woody fiber. Ito yung nagpapatigas sa tangkay. Ang problema, hindi yan kayang tunawin ng mga mikrobyo sa tiyan ng baka. So, dumadaan lang. At ang analogy na ginamit dito napakatalino. Para mo na raw pinapakain ng karton ang alaga mo. Karton? Grabing salitang yon. Buong akala mo pinapakain mo ng tama, pero karton lang pala. Nakaka-frustrate yon. At mas malala pa dyan, tinawag pa nga itong negative profit na pagkain. Negative profit? Paano nangyari yon? Kasi mas malaki pa ang enerhiyang gagastusin ng baka para lang subukang tunawin yung karton kesa sa enerhiyang makukuha niya. Ah, so talo pa siya. Talo pa siya. Imbis na tumaba, nanghihina pa. Para kang nagbayad para lang mapagod ang alaga mo. Yan ang nakatagong sayang. Okay, malinaw. So, anong solusyon? Kung maling-mali pala yung pagpapatangkad, ano yung tamang gawin na, wala ring gastos? Ang solusyon, kasing simple din nung una. Ang harvest young rule. Pag-ani habang bata pa. Tama. At may mga malinaw na palatandaan dyan. Una, sa edad. Para sa Napier, kada 45 to 60 days. Huwag mo nang hintaying mas matangkad pa sa'yo. Simpleng guide, okay. Pangalawa, itsura. Dapat luntian at mas maraming dahon kesa tangkay kasi nasa dahon ang nutrisyon. At pangatlo? Damin mo. Dapat malambot, kayang mapisan ng kamay mo. Kung matigas na, huli ka na sa balita. Sige, klaruhin natin yung epekto nito base sa numero. Gaano kalaki ang diferensya sa nutrisyon? Dito talaga, mapapanganga ka. Ang batang damo, yung luntian, may 10 hanggang 12% na protina. Wow, taas! Napakaganda niyan. Ngayon, yung parehong damo na hinayaan mong tumanda, bumabagsak ang protina niyan sa 4 to 6% na lang. Kalahati. Kalahati agad ang nawala. Kalahati ng sustansya, nawala. Sa parehong lupa, parehong pagod, pero maling timing lang ng pag-ani. Sayang na sayang. Walang dagdag gastos pero doble ang nutrisyon. Galing! Eksakto. Ito yung pagiging matalino, hindi lang masipag. Pero teka, yan ay kung may luntiyang kang damo. Paano yung senaryo na kinatatakutan ng lahat? Tagtuyot! Oo. Kung ang natitira na lang ay tuyong dayami o rice straw. Ito na yung sukdulan ng karton, di ba? Nasa 3 to 4% lang daw ang protina. May pag-asa pa ba yan? Dito na pumapasok yung pinaka-advanced, kumbaga, food engineering na diskarte sa kabanatang to. Ang tawag dito, urea molasses treatment. Okay. Ang layunin nito ay i-unlock yung konting enerhiya na nakakakulong sa dayami. At pangalawa, dagdagan ito ng protina na wala talaga ito. So, mula sa survival food? Gagawin nating disenteng maintenance food. Okay, parang science experiment na to. Pero teka, bago yung recipe, may isang napakalaking babala dito. Isang manager's warning. Yes, napakahalaga niyan. Sabi dito at uulitin ko para sa lahat, ang urea ay lason kapag mali ang paggamit, hindi to biro. Tama. Kailangan unawain na ang urea ay concentrated source ng nitrogen. Pero kapag nakain niya ng buo-buo o kimpal, yung kinatawag na hotspots, nakamamatay talaga. Kaya ang susi sa kaligtasan at paulit-ulit to sa material ay ang perpektong paghahalo. Okay, yun ang sikreto. Kailangan matunaw ang bawat butil sa tubig. Hanggat nasusunod yon, ligtas ang prosesong to. Okay, malinaw yun. Sige, himayin natin ang recipe para ito sa 100 kilong dayami, tama? Tama, para sa 100 kilos. Una, syempre, 100 kilong tuyong dayami. Okay. Pangalawa, 40 hanggang 60 litrong tubig. Depende sa pagkatuyo. Oo. Pangatlo, 10 kilong molasses. Ito yung asukal at panlasa. Pang-apat, yung 2 kilong urea. At may optional pa. Optional pero maganda kung mayroon, 1 kilong asin para sa minerals. Sige, paano to hinahalo? Unang hakbang. Sa isang timba, ihalo muna ang molasses sa tubig. Haluin ng mabuti hanggang matunaw kasi malapot yan. Okay, tubig at molasses muna. Pagkatapos niyan, isusunod na yung urea, yung critical na parte. Eto na. Dahan-dahang ibuhos yung 2 kilong urea sa timba. At ang utos, haluin ng husto. Huwag kang titigil hanggat hindi ka sigurado na tunaw na lahat. Dapat walang matirang butil-butil.
Dapat wala. Damhin mo sa ilalim. Dito nakasalalay ang kaligtasan ng hayop. Okay, malinaw. Walang shortcut. So, may solusyon na tayo. Anong sunod? Sunod, ikalat mo yung dayami sa malinis na lugar. Pwedeng semento o trapal. Okay, nakakalad na. Tapos, gamit ang tabo. Dahan-dahan mong iwiwisik yung solusyon sa dayami habang binubuhagag mo ng tinidor. Para pantay yung pagkakalat, no? Pantay. Ang goal dito, maging mamasa-masa lang, hindi basang-basa na tumutulo. At pagkatapos mahalo lahat, dito napapasok yung tinawag mong magic. Ang curing o pagbuburo. Oo, itatambak mo lahat ng mamasa-masang dayami sa isang bunton, tapos takpan mo ng mahigpit gamit ang trapal. Kailangan selyado? Selyadong-selyado. Lagyan ng pabigat sa gilid para walang hangin na makapasok o makalabas. Iiwan mo yan ng 1 hanggang 2 linggo. So parang binuburo nga, anong niyayari sa loob niyan sa 2 linggo? Bakit ito yung magic? Sa loob niyan, nangyayari ang ammoniation. Ang urea ay naglalabas ng ammonia gas. At dahil silyado, yung gas na yon ang sumisira sa matitigas na karton o lignin sa dayami. Ah, yun yung pag-unlock? Yun ang pag-unlock. Pinapalambot nito yung dayami, pinapalabas ang enerhiya, at yung nitrogen dumidikit sa dayami, kaya tumataas ang protina nito. Ang galing ng chemistry. So, paglipas ng 1 o 2 linggo, bubuksan na. Anong dapat asahan? Pagbukas mo, asahan mo yung matapang na amoy. Parang amoy ammonia. Okay, normal lang yun. Normal lang. Ang kailangan mo lang gawin ay hayaan itong mahanguan o ma-ventilate. Iwanan mo ng ilang oras bago ipakain. Pagkatapos niyan, yung dating karton ay isa ng mahalagang pagkain. Yaman. Galing. So, bilang buod, tinalaki natin yung 3 estratehiya na nakaugat sa prinsipyong huwag sayangin. Oo, Una, yung paggawa ng simpleng kainan. Pangalawa, yung pag-ani ng batang damo. At pangatlo, yung pag-upgrade sa dayami gamit ang urea molasses treatment. at kung ikokonekta natin yan sa mas malawak na konteksto, ang aral dito ay ang kapangyarihan ng pagiging mapanuri at resourceful. Tama? Hindi laging kailangan ng malaking puhunan. Madalas, ang solusyon ay nasa pagtingin lang sa kung ano ang nasasayang sa paligid mo at paghanap ng matalinong paraan para gamitin yun. At para sa iyo na nagbahagi nitong mga tala, iiwan namin ng isang katanungan na hango sa dulo ng kabanatang to. Sige. Binanggit doon ang darak at sapla. Ngayong alam mo na kung paano i-transform ang pinaka-basic na pagkain tulad ng dayami, ano sa tingin mo ang susunod na pinakamahalagang hakbang? Ang paghahanap ng mas magagandang sangkap na bibilin mo pa? O ang pag-aaral kung paano i-master ang tamang kombinasyon ng mga murang sangkap na meron ka na sa iyong paligid?